Ang kapangyarihan ng Sky Clock ay gumising, at ang Annihilation Plus God Spirit ay hinahamon si Hansen. Muling haharap si Hansen kay Moment God, pero handa ba ang buong Time Sky? Kabanata 3401 hanggang Kabanata 3402. Kabanata 3401. Tumibok ng malakas ang puso ni Hansen habang iniisip kung ang katawan ni Ancient Devil sa nakaraang buhay ay may mukha ng ama ni Bauer. Ibig sabihin ay hindi gusto ni Ancient Devil ang itsura ng kanyang nakaraang buhay dahil may gusto siya sa God Chaos Party leader. Dahil sa selos ayaw niyang magmukha parang karibal sa pag-ibig. Pwede mo na bang tapusin iyan? Hindi nagpaliwanag si Ancient Devil. Itinuro lamang niya ang stone statue. Siguro ay ayos lang. Hindi lubos na sigurado si Hansen. Kung ideya lang ito niya, gagamitin na niya ang Sky Clock upang ibalik ang estatwa sa dating anyo. Ngunit ngayon, ang Geno tablet ay nakatira sa loob ng Sky Clock. Sa kasalukuyang estado nito, hindi magagawa ng Sky Clock ang isang bagay dahil lamang sa kagustuhan ni Hansen. Kayang ibalik ng kapangyarihan ng Sky Clock sa orihinal niyang anyo. Sigurado ako doon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Nagkamali ng isip si Ancient Devil. Akala niya ay nag-aatubili si Hansen dahil sa pagdududa niya kung kayang gumana ang kapangyarihan ng Sky Clock sa estatwa. Sige, susubukan ko. Hindi ipinaliwanag ni Hansen ang totoo. Kinuha niya ang Sky Clock at maingat na inactivate ang kapangyarihan nito. Hindi sinubukan ng Geno tablet na guluhin ang Sky Clock. Ang tatlong karayom sa Crystal Clock na parang lapida ay nagsimulang mabilis na umikot. Sa ilalim ng Crystal Clock statue ay nagkaroon ng time reverse effect. Nagsimula itong magbago ng kakaiba. Nagsimulang maglaho ang lumot at lumitaw ang orihinal nitong kulay. Ito ay isang itim na bato na parang inky stone. Napakaitim na hindi man lang nagre-reflect ng liwanag. Ang anumang ilaw na tumama rito ay tila sinisipsip ng isang itim na alon. Nang tignan ito ni Hansen, isang itim na estatwa lang ang nakita niya. Hindi niya makita ang mukha nito. Umatras ang oras. Matapos ang ilang sandali, walang nangyaring pagbabago sa estatwa. Mukha itong bumabalik sa bilyon-bilyong taong nakaraan. Napakaraming panahon ang near reverse. Ginamit ni Hansen ang lahat ng kapangyarihan niya para paganahin ang Sky Clock, ngunit napakabagal pa rin ang pagbabago ng estatwa. Halos walang halatang pagbabago kahit na napakatagal na ng oras na ibinalik. Mabagal ka. Hayaan mo ako. Narinig ni Hansen ang boses ng Geno tablet sa kanyang isip. Nakita ni Hansen na bumilis ang karayom ng Sky Clock. Sobrang bilis na ng ikot nito. Mabilis na nagsimulang magbago ang estatwa. Ang mga linya sa katawan ay nagsimulang mapuno. Mula sa mazeland ay naging makapal. Mula makapal ay mas lalo pang kumapal. Hanggang sa naging isang itim na bato na hugis mani. Tinitigan ni Ancient Devil si Hansen na halatang nagulat. Ang Sky Clock ay kayamanang mula sa Time Sky, ngunit hindi dapat ito ganito kalakas. Makaraan ng isang sandali, hindi na malaman kung ilang bilyon-bilyon na taon ang lumipas. Kahit si Moment God, na isa sa 12 pangunahing God Spirits, ay hindi magagawa ang katulad ng nagawa. Ngunit nagawa iyon ng Sky Clock na parang napakadali lang. Lalong nalito si Ancient Devil. Nakita ni Hansen na huminto ang Sky Clock ng kusa. Tinanong niya si Ancient Devil, okay na ba yan? Okay na yan. Maraming salamat. Yumuko si Ancient Devil. Ito ay simpleng kasunduan lamang. Hindi mo kailangang maging ganoon kapermal. Matapos ang maikling pag-aatubili, tiningnan ni Hansen si Ancient Devil at nagtanong, sasali ka ba sa Geno tablet fights? Sasali ako. Bagamat kalmado ang tono ni Ancient Devil, naramdaman ni Hansen ang matinding determinasyon nito. Nagtataka ako kung ang Geno tablet fights ay 1 versus 1 o group fights, sabi ni Hansen. Kung group fights, bakit hindi tayo magsama laban kay Chinshu? Ayaw mo rin naman na makuha ni Chinshu ang Geno tablet, hindi ba? Hindi sumagot si Ancient Devil. Ang Geno tablet ang tumugon sa isip ni Hansen. Huwag mo nang isipin iyan. Kahit bigyan pa kita ng tsansa, mauuwi lang sa pambubuli ni Chinshu sa iyo. Sa 33 skies, karamihan ay may koneksyon sa Geno tablet. Napabuntong hininga si Hansen. Kung one-on-one fight lang at si Bauer ang mauna kay Chinshu, hindi niya ito mapoprotektahan. Iniisip ni Hansen, hindi ko pwedeng hayaan si Bauer na sumali sa Geno tablet fights. Kailangan kong mauna kay Chinshu. Kahit hindi ko siya matalo, kailangan ko man lang siyang masugitan para si Bauer ang tatapos. Sabi ni Ancient Devil, one-on-one lamang ang Geno tablet fights. Kahit gusto kitang tulungan laban kay Chinshu, wala tayong pagkakataon. Sana lang ay hindi tayo agad magharap. Kapag ang isa sa atin ang natalo, si Chinshu ang makikinabang. Ako rin.
Kailangan ko nang umalis. Kumaway si Hansen para umalis sa Mirror Lake. Pinigil siya ni Ancient Devil. May isa pa. Pag-isipan ko ng mabuti at dapat ko itong sabihin sa iyo. Kapag nakaharap mo si Burry Path God, dapat kang mag-ingat. Hindi ko kinatatakutan si Chinshu. Sa tingin mo matatakot ako sa isang tulad ni Burry Path God? Marihing sabi ni Hansen. Hindi nagalit si Ancient Devil sa sinabi niya. Nagpatuloy ito. Si Burry Path God ang nakakuha ng halos lahat ng gamit ng dating leader. At siya ang pinakamalakas na spirit sa 33 skies. Marahil hindi kasing lakas ni Chinshu, pero tiyak na delikado. Naintindihan ko. Medyo tumalim ang tingin ni Hansen habang iniisip bakit ba ibinigay ni Chaos ang mga kayamanan niya sa iisang lugar. Lalo lang nabigyan ng pakinabang si Burry Path God at Big Sky Demon. Dapat para kay Bauer iyon, at ang para kay Bauer ay para sa akin. Ibig sabihin ninakaw ng Burry Path God ang mga kayamanan ko. Hindi ko siya mapapatawad. Paglabas sa outer sky, naghanda si Hansen bumalik sa Space Garden. Ngunit bago siya makarating, biglang mabilis na umikot ang sky clock. Binago nito ang espasyo at dinala si Hansen pabalik sa time sky. Geno Tablet, anong ginagawa mo? Akala ni Hansen ay pinaglalaroan siya ng Geno Tablet. Wala akong ginawa. Mukhang may nilalang na nag-umpisa ng leader fight. Mukhang gusto niyang agawin ang pwesto mo. Ang boses ng Geno Tablet ay narinig sa ulo ni Hansen. Sino ang may lakas ng loob na hamanin ang time sky? Si Chinshu ba? Itinaas ni Hansen ang tingin. Naliwanagan ang buong time sky. Sa Geno Tablet ng 33rd sky, lumiwanag ang pangalan ng leader ng 29th sky. Mabilis na ipinakita ng Geno Tablet ang larawan ng time sky. Mula sa bawat sulok ng parehong universes, malinaw na nakita ang time sky. Bukod kay Chinshu, wala siyang maisip na ibang maglalakas loob na hamanin siya ngayon. Kakaiba ang kapangyarihan ng time sky at bilang leader nito, may home advantage si Hansen. Kahit gustuhin siyang labanan, hindi pupunta rito ang karaniwang Breakworld elites. Walang iba pang nilalang sa paligid na nanghahamang una, kaya tumingin si Hansen sa ipinakitang imahe ng Geno Tablet. Nakita niya ang hamon sa kanya. Siya. Nagulat si Hansen. Ang humamon sa kanya ay si Moment God. Kabanata 3402. Nang makita ng mga nilalang mula sa parehong universes na hinahamon muli ni Moment God si Hansen, tuluyan silang natahimik sa gulat. Alam ng mga nilalang ng Geno Universe at Universe of Kingdoms na nakipaglaban na si Hansen kay Moment God dati, at nagawa niyang patayin si Moment God minsan. Noon, hindi pa tuluyang nakabawi si Moment God. Iba na ang kasalukuyang Moment God. Nang makita ng mga tao sa Universe of Kingdoms na hinahamon ni Moment God si Hansen, tuluyan silang natahimik. Isa siya sa 12 pangunahing Annihilation God Spirits. Ngayon, hinahamon niya ang kilalang si Hansen. Sa kanilang pananaw, mas malakas si Moment God. Nagulat si Hansen. Noong walang leader ang Time Sky, hindi pumunta si Moment God sa Time Sky para makipaglaban para sa pwesto. Ngayon, gusto niya akong hamanin. Ano ang ibig sabihin nito? Kahit na nagkaroon na ng alitan sina Hansen at Moment God dati, kaaway ng Geno Hall si Chinshu. Mayroon silang karaniwang kalaban. Ayon sa teorya, dapat nagpadala ang Geno Hall ng tao laban kay Chinshu para tingnan kung maaalis ba ang kanyang posisyon bilang leader ng isang sky. Walang loika kung bakit haamon siya kay Hansen. Habang papalapit si Moment God, naglakbay siya sa mga stone clock areas na umiikot na. Hindi siya naapektuhan nito. Hindi nagtagal, dumating siya sa harap ni Hansen. Napakataas niya. Mukha siyang mayabang at malamig. Tila makapangyarihan siya na parang tunay na Diyos. Tiningnan ni Hansen si Moment God at nagtanong, Moment God, bakit mo ako hinahamon? Tiningnan siya ni Moment God ng malamig. Hindi nagbago ang ekspresyon niya habang sumasagot, makikipaglaban tayo ngayon. Kung mananalo ako, ibibigay mo sa akin ang sub-god mula sa God of Wealth Temple. Kung matatalo ako, maaari mong gawin sa akin ang gusto mo. Ano ang sinasabi ni Moment God? Gusto ba niya ang sub-god ng God of Wealth Temple ni Hansen? Hindi ba dapat hanapin niya ang God of Wealth? Bakit siya pupunta kay Hansen? Sa Universe of Kingdoms, maraming maharlika ang hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi pwede. Si Hansen ba ang God of Wealth? Siya ba ang misteryoso, ika-13 Annihilation Class God Spirit? Mabilis na nag-react ang isang tao, iniisip na iyon ang sagot sa misteryo. Paano ito posible? Paano magiging God of Wealth si Hansen? Sa Qin Kingdom, maraming maharlika ang namulat ang mga mata. Hindi nila maisara ang bibig. Naiintindihan ko. Iyon pala ang paliwanag. Sa puting mukha ni King Qin, makikita ang halong excitement.
Si Hansen ang ikalabintatlong Annihilation Class Main God, at kaibigan ni Jinbai. Kung walang aksidente, magkakaroon ang Qin Kingdom ng isa pang Annihilation Class Main God na gagabay sa kanila. Tiyak na magiging hari si Jinbai. Kahit maraming Annihilation Class Main God Spirits ang Qin Kingdom, wala sa kanila ang malapit kay Jinbai. Wala ni isa ang kumikilos gaya ni Hansen. Mukhang may swerte nga anak ko. Napabuntong hininga si King Qin. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang maging masaya para kay Jinbai, o puro swerte lang iyon. Paano iyon posible? Isang opisyal ng Qin Kingdom na bagong nagising mula sa pagkahumaling. Hindi niya matanggap kung paano naging ikalabintatlong Annihilation Class Main God si Hansen. Kung galing ito sa ibang tao, ang maharlikang nag-iisip na si Hansen ang pinakamasamang opisyal sa Qin Kingdom ay hindi makapaniwala. Ngunit galing ito kay Moment God. Walang makakaduda sa kanyang sinabi. Hindi ko masagot. Ngumiti si Hansen kay Moment God. Alam niyang nandyan siya para sa God Spirit ni Moment God. Natatakot ka bang matalo? Tinitigan siya ni Moment God ng malamig. Hindi mahalaga kung mananalo o matalo, sabi ni Hansen. Siya ang aking sub-God. Hindi siya alipin ko. May sariling kagustuhan at malayang isip. Maaari siyang umalis o manatili. Siya ang magpapasya, kaya hindi ko gagamitin ang buhay niya para sa isang panganib kahit alam kong mananalo ako. Natakot ka lang matalo, malamig na sabi ni Moment God. Hindi mo na kailangan paligoy-ligoy pa. Kung gusto mong makipagpalit sa iba, walang problema, makikipaglaban ako sa iyo. Hindi tumanggi si Hansen na makipaglaban. Ngumiti lamang siya at tiningnan si Moment God. Hindi mahalaga kung sasang-ayon ka o hindi. Makikipaglaban ako sa iyo ngayon. Babalik ko ang hiya na dinanas ko nang patayin mo ako dati. Malamig na parang yelo ang mga mata ni Moment God. Kaya nitong tusok ang baga ni Hansen. Nang marinig iyon, nagulat ang Universe of Kingdoms. Si Hansen ang God of Wealth. Hindi sila makapaniwala. Pinakamakakakilabot ang katotohanang inamin ni Moment God na napatay siya ni Hansen. Pinaniniwalaan ng mga tao sa Universe of Kingdoms na ang 12 Annihilation Main Gods ay pinakamataas na puwersa. Hindi nila maisip na mangyari ito. Lalo na sa maharlika ng Qin Kingdom. Nakabuka ang kanilang bibig parang puwang ng kamao. Nagtigang silang lahat, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Hansen, ang malaking masamang tao, siya ay Annihilation Class Main God, pinatay niya si Moment God parang pamalya ang utak nila sa gulat. Diyos ko, ano ang nagawa namin mali? Maraming maharlika ng Qin Kingdom ang umiiyak. Parang bagong nagising mula sa panaginip. Kung makipag-ugnayan sila kay Jinbai, makakakilala sila ng isang Annihilation Class Main God. Ang kanilang mga anak at apo ay makakasalubong sa pintuan ng God of Wealth. Maraming makapangyarihang miyembro ang God of Wealth. Matapos ang huling labanan ng Diyos, nakilala ng husto ang God of Wealth. Hindi lang si Hansen. Kahit si Inget ay nagulat ang marami. Ngunit hindi sila naging kaibigan kay Hansen, at tinrato siya na parang pinakamalaking masamang tao sa kasaysayan ng Qin Kingdom. Parang hindi sila makahinga. Diyos ko, ano ang nagawa namin? Hansen, ikaw ay Annihilation Class God Spirit. Masaya ba talagang maging karaniwang tao at maglakad kasama namin? Sadyang ginawa mo ito. Maraming maharlika ng Qin Kingdom ang nalungkot. Naiinggit sila kay Jinbai. Kahit hindi eksaktong hari si Jinbai, kung hindi mamamatay si Hansen at susuportahan si Jinbai, siya ang magiging hari. Ito ang Annihilation Class Main God na pumatay kay Moment God. Bukod kay Jinbai, namiss ng lahat ng maharlika ng Qin Kingdom ang magandang pagkakataon. Wala silang ideya na noong tinangkang patayin ni Hansen at ng iba si Moment God, hindi pa nakabawi ang kanyang lakas. Hindi na siya katulad noon. Noon, tinulungan mo akong makatakas. May utang ako sa iyo. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Hindi nais ni Hansen na makipaglaban kay Moment God ng walang kabuluhan. Kahit mapanalo niya si Moment God, walang silbi ang panalo. Isang kaaway lang ang nabawasan kay Qinshu. Hindi ko ba sinabi na hindi ako nandyan para iligtas ka? Ipinagliligtas ko si Miss Bauer. Wala kang utang sa akin. Ngayon, kailangan tayong lumaban. Lumapit si Moment God kay Hansen. Ngayon naintindihan ni Hansen kung bakit niloko ni Han Jinji si Bauer papunta sa 33 skies. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng Geno Hall para iligtas siya. Komplikado ang power ng Cos, kaya pumunta siya sa 33 skies para kay Bauer. Kung hindi pupunta si Bauer sa 3 skies, hindi rin pupunta si Hansen. Hindi niya masabi kung nagkamali ba si Han Jinji o hindi.